magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga na ibinigay sa atin ng Diyos. At tayo muli ay magbubulay-bulay ng kanyang salita. Muli nating palalakasin ang ating espiritu. Napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo ay kanyang ginising upang maranasan natin yung kanyang kagandahang loob. Kaya bago yun, tayo muna ay magpuri sa Panginoon, umawit sa Panginoon. Kami katagpuin. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas niyo sa amin ang iyong kawalatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong minsan pa. Narito kami, minsan pa. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Iparanas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong. Minsan pa iparanas tayong lahat. Sige, magpuri tayo sa Panginoon. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Siya nga po, Panginoon. Kailangan po namin yun. Iparanas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong. Minsan pa, hallelujah, iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan. Siya nga po, Panginoon. Iparanas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan.
dakila. Okay, minsan pa iparanas. Sige, hallelujah. Jesus. Iparanas nyo sa amin ng iyong kapangyarihan. Iparanas nyo sa amin ng iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. We praise your name. We glorify your name. You are worthy to be praised, O Jesus. Dapat kayong sambahin at dakilain sa umagang ito. Dapat kayong bigyan ng papuri, parangal, kaluwalhatian, Panginoon. Kayo'y nag-iisang Diyos sa aming buhay. Wala kayong katulad. Ang parangal namin ay karapat-dapat para sa inyo. Hallelujah. Tayo'y manalangin. Maraming Diyos na mapagbiyaya at makapangyarihan. Salamat po sa inyo. Salamat po sapagkat napakabuti niyo sa amin. Sa bawat araw na nagdadaan, Panginoon, ay nararanasan namin ang iyong biyaya at kagandahang loob sa amin. Salamat po, Ama, at sa tulong ng Banal na Espiritu na laging nandyan para sa amin upang kami patnubayan at gabayan, Panginoon. Salamat po sa inyo at ang Panginoong Jesus na laging nakatugon para sa amin at nakatuon para sa amin. Salamat po sa inyo. O Diyos, sa umagang ito, hayaan niyo ang aming pagbubulay-bulayan ay lalong maging malinaw para sa amin. At ito ay magamit namin, Panginoon, upang kami patuloy na lumago, Panginoon. Lumago sa aming espiritual na buhay. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, ang oras na ito. Kayo ang maitaas at ako ay maibaba, Panginoon. Ang parangal ay sa inyo lamang po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga muli sa ating lahat. Ngayon ay pagpapatuloy ng ating chapter 13, First Missionary Journey ni Pablo and Bernabe. At usually 3 verse lang yung ating pag-uusapan ngayon, pero gusto kong i-refresh natin yung Friday at mas lalong malinawan sa atin. Mamaya babasa si Ate Daniel dun sa chapter 13 verse 12 hanggang 16, no? Pero sa ngayon pahihimay-himayin natin saglit. Kasi meron akong gustong makita niyo doon sa pinag-aaralan nating First Missionary Journey. At kanina ay pinaliliwanag ko sa kila Ate Jess at kila Kuya Ronel yung nais kong i-refresh natin para bago natin ituloy, bago natin tapusin yung First Missionary Journey, ay mas lalong naging malinaw. Kasi hindi natin kayang tapusin ito dahil pagdating sa verse 17 hanggang sa katapusan, may mga major doctrine na madadaanan na medyo magtatagal tayo doon. Pero sa ngayon, i-refresh natin ito at bago tayo pupunta doon sa verse 12, dahil sa verse 12 hanggang verse 16 ay merong mensahe ang Panginoon. 2 days niya nang ibinigay sa akin at mamaya ay pagdidiinan ko yon. So, ngayon ay tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto kong malaman natin, pag sinabing First Missionary Journey, merong 3 salita. Merong 3 salita na nakapaloob sa First Missionary Journey. Una, yung tinatawag na Messenger of the Holy Spirit. No? Yung Messenger of the Holy Spirit. So, yun ang number 1 nakapaloob dun sa salita. Yun ay sa verse 4 ng chapter 13.
na kung saan, nasa pakibasa Kuya Ronel, verse 4 lang. Dahil isinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat do'y sumakay sila sa isang barkong papunta sa Okay. Cyprus. Dahil isinugo raw sila ng ano? Espiritu Santo. Pag sinabing isinugo, papasok yung salitang messenger. Kaya merong messenger Gabriel, di ba? Messenger of peace. The messenger of God. So, dito si Bernabe at Saulo ay tinawag na messenger of the Holy Spirit. Kaya nga ang ating binabalangkas ngayon ay ang first missionary journey ni Bernabe at ni Saulo. Kaya dyan nakapaloob yung sa first missionary journey yung salitang messenger of the Holy Spirit. Number 2, yung tinatawag na messenger of the places. Of places. Kasi maraming lugar. Kasi hindi naman pwede sabihin missionary journey without the places. Kasi yung journey, yun yung babalangkas dun sa mga lugar. Kaya nga, dun sa Acts chapter 1, verse 8, ngunit subalit pagdating ng Espiritu Santo, anong sabi doon? Ay ano raw? Ibibigay sa inyo ang kapangyarihan at gagawin ko kayo mga saksi sa Judea at Samaria. Yung Judea at Samaria, hindi masyadong napakalawak noon. Parang ano yun isang bansa, bali dalawang bansa. Ang napakalawak ay yung hanggang sa dulo ng daigdig. Doon sa mga nakaraang pinag-aralan natin, nabanggit doon yung hanggang sa dulo ng daigdig, kasama doon yung Gentiles. Nadaanan natin yun at dadaanan pa natin sa mga susunod. Kaya yung Judea at Samaria, dalawang bansa, pero ang mas malawak yung hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya nga sa pag-aaralan natin sa verse 12 mamaya ay mabibigyan natin ng diin yung kailan ba natapos o matatapos ang pagmimisyon. Kailan ba ang ending ng misyon? Kailan ba ito matatapos? Mamaya 'yon. Pero dito i-refresh natin. So, ano yung number 2? Messenger of places. Okay. Number 3, yung tinatawag na messenger of the good news. So, tatlo yun. So, doon sa first missionary journey, ay ang makikita nyo doong salita na tatlo na nakapaloob doon, yung messenger of the Holy Spirit, messenger of the places, messenger of the good news. So, ngayon, dahil sila ay pinadala ng Espiritu Santo, meron pa nga akong gustong idagdag. Yung habang sila ay nananalangin, biglang nagpahayag ang banal na Espiritu. So, nung nagpahayag ang banal na Espiritu, bago sila lumakad. Kaya alam nyo ba, napapasin nyo pag umaalis tayo, nagpe-pray muna tayo. Doon natin kinukuha yun Doon natin ginaya yun. Yung bago lumakad, nagpe-pray muna. Kaya doon, nasulat doon, na bago sila lumakad, pinag-pray sila at pinatungan sila ng kamay. Mahalaga yun Kasi paghihingi ng gabay. Bagamat sinabi na ng banal na Espiritu na sila ay pinili, so dito ay ipinakikita yung tinatawag na paghingi ng patnubay. No? Kaya ipinagpe-pray sila. Okay? So doon tayo ngayon sa messenger of places. Kasi yung messenger of the Holy Spirit, alam na natin yun, na pinili sila. Doon tayo sa messenger of places. At ipabasa natin kay Kuya Ronel yung verse 1 ulit. Medyo bagalan mo lang na medyo mabilis. Paano ba yun? Bagalan, medyo mabagal na medyo mabilis. Kasi sasabayan kita ng salita. Okay? Chapter 13, verse 1. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Okay, saglit lang. Tandaan nyo, pakinggan nyo ito. From the church of Antioch, mula sa iglesia ng Antioch, kaya messenger of places, from the church of Antioch. Tuloy kay Ronel. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Itim, Lucio na taga Sirin, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo,
ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Dahil isinugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia. Okay, saan sila nagpunta? Seleucia. No? Doon sila nagpunta. Anong gagawin nila? Pakidiretso kay Ronel. At buhat do'y sumakay sila sa isang barkong papunta sa So, Cyprus. sa madaling salita, na doon yung terminal. Tuloy kay Ronel. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga. Okay, yun yung unang lugar na pupuntahan nila sa lugar ng Salamina. Doon na sila nag-start magdala ng good news. So, pag sinabi doon sa bago napunta ng Salamina, Seleucia, no? Dumaan sila doon, tapos diretso ng Salamina, doon muna sila unang nagpahayag. Tuloy kay Ronel. Sinagoga ng mga Hudyo ron. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Okay, wait. Pakinggan nyo ito. Nilibot daw nila ang buong pulo. Pag sinabing pulo, dito sa Pilipinas, ilang pulo tayo, Star Cathy? So, 7,000 plus, mga ganon. Malaki. Pilipinas bansa. Pero dito, pinakikita yung mga ilang pulo. So, marami din silang napuntahang lugar. No? Pulo pinuntahan na nila. Kaya talagang mission Talagang, kumbaga sa hindi na nasulat dyan kung ano sila kumain, anong ginawa nila. Kaya talagang wala silang sinasayang na panahon. Wala silang sinasayang na oras. Kasi mission Pag nagmi-mission ka, hindi ka namamasyal. Amen? Pag nagmi-mission ka, focus ka doon sa gusto nyo mangyari. Doon sa ipinapagawa sa inyo ng Holy Spirit. Kasi messenger of the Holy Spirit. Kaya nga, first missionary journey. Kaya dito, mapapasin nyo kung saan ay yung mga pulo-pulo napuntahan na nila. Tuloy kay Ronel. Hanggang saan daw? Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Hanggang sa Paphos. So, yung mga lugar, pinagdidiinan natin. Kaya pinost natin yung mapa. Sige, Paphos, tuloy kay Ronel. Natagpuan nila ron ang isang salamangkerong Hudyo na nagkukunwaring propeta. Bar-Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan nito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Lemas, ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Grego, upang huwag sumampalatay ang gobernador. Okay. Saglit lang doon Kaya refreshing lang Now, gusto ko maunawaan natin to. Pag mission, hindi pwedeng laging sang-ayon ng lahat. Merong ko-kontra. Kasi, ang buhay natin, ang ipinagagawa sa atin ng Banal na Espiritu, dalhin ang mabuting balita. Kaya messenger of the good news. Hindi laging pabor sa'yo yung masasalubong mo. Hindi laging sang-ayon. Hindi pa pwedeng ganon. Kaya dito, darating din yung pagkakataon na kung saan meron ding negative kang may encounter. At yun si Bar-Jesus na tinatawag na Elimas. Na kung saan ipinakita kay Elimas yung kapangyarihan ng salamangkero ay hindi uubra sa taong puspos. Amen? Pag ang kapangyarihan na inasa iyo, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, inasa iyo at puspos ka, walang anumang kapangyarihan na gawa ng kaaway na pwede mang makapanaig sa iyo. Amen? Bakit? Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos Napasin niyo ba si Goliath? Napakalaki niya. Very confident siya na tatalunin niya ang Israel. Bakit? Munting bata na yung kaharap niya Ang hindi niya alam, yung munting bata nakatago sa walang hanggang Diyos. Kaya dito, mapapasin nyo na kung saan, pag ang Espiritu Santo ay nasa iyo, walang anumang bad spirit na pwedeng makatalo sa iyo. Kaya lang, mapapasin nyo na kung saan, merong hadlang. Kaya napakahalaga ang Banal na Espiritu nasa iyo para ang anuman ang gawin mo, magtatagumpay ka. Amen? Dahil kasi ang ng bad spirit ay deceiving. Kaya sabi ni Pablo, ikaw Elimas, nasalamangkero ka.
Bakit binabaluktot mo ang katotohanan? Alam niyo yung binabaluktot? Yung tama na, minamali pa. Anak ka ng Diablo. Galit eh. Mabubulag ka ng konting panang. Buti ka, hindi sinabi, mabubulag ka ng habang buhay. Biniyayaan pa rin eh. Kaya dito, nung nakita ng gobernador yung kapangyarihan ng Diyos, ay hindi nakapanaig sa kapangyarihan ng Diablo. Nung natalo na yung kapangyarihan ng Diablo, yung gobernador nabuksan na yung isipan. Alam niyo ba ang problema sa atin? Pag hindi nabubuksan yung ating isipan. Kaya napakahalaga ng pray tayo ng pray kasi kahit anong share natin, pag hindi binuksan ng Diyos ang isipan niyan, hindi yan maniniwala. Amen? Kaya kailangan, pray tayo ng pray, yung espiritong mapandaya, lumayas. Espiritu ka ng mapandaya, deceiving spirit. Ang dami kong nakasalubong nung ako'y bata-bata pa, na naglilingkod sa Panginoon, na akala mo tama yung mga doktrina. Magugulat ka. Lord, sabi ko, bakit ganito yung paniniwala nila? Ipinarana sa akin ng Panginoon. Doon ko nakita yung tinatawag na spirit of deception. Yung mapandayang espiritu. Una, na ipinakikilala nilang hindi Diyos si Kristo. Siya'y tao lang. Tama namang naging tao lang. Pero kulang. Kailangan mula sa pagiging Diyos, naging tao. At sa pagiging tao, bumalik sa pagiging Diyos. Kailangan ganun yung turo. Hindi pwedeng namatay na tao lang. Hindi natapos doon. Amen? Kaya napakahalaga, yung deceiving spirit, nire-rebuke yan. Tayo, na kung saan ay tinawag na messenger of the Holy Ghost, messenger of the Holy Spirit, kailangan nire-rebuke natin yung bad spirit. Amen? Kasi pag hindi nyo nirebuke ang bad spirit, ibig sabihin, kakampi kayo. Amen? Kaya huwag kayo manonood ng mga horror. Ha? Huwag kayo manonood ng horror kasi wini-welcome nyo yung bad spirit. At pag nanonood kayo ng horror, ano nangyari? Kayo rin ang natatakot. Mukhang horror na nga ang itsura. Di ba? Huwag nyo i-welcome ang bad spirit. Bakit? Kailangan lumayas yan sa bahay. Pag napalayas nyo yung bad spirit, now, welcome the good spirit. Welcome the Holy Spirit. Kaya nga, messenger of the Holy Spirit. So, ano nangyari? Naging matagumpay ang kanilang unang lugar na pinuntahan. Ano doon? Ano raw? Naniwala. Nanampalataya ang gobernador. Hindi dahil siya hindi dahil mataas ang posisyon niya, kundi yung Diyos ay pinaniwalaan niya dahil kumilos ang Panginoon. Amen? Okay. Diretso na tayo sa ating pag-aaralan. Direfresh lang natin yan. Para mas lalo maging malinaw sa atin yung ating tinatahak na first missionary journey. So, okay, bago ko tawagin si Ate Daniel, ano yung tatlo na nakapaloob sa first missionary journey ni Paul? Messenger of places. Amen. At tawagin natin si Ate Daniel para basahin yung talagang ating pag-uusapan ngayon. Introduction lang yun. Amen. Hindi, pipilitin ko. Tawakan mo ako. Teka na. Aray ko. Isa pa ako. Gawa 13 verse 12 to 16, sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari, at humanga ito sa mga katuroan tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Umiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan
at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong ituturo sa mga tao, maaari kayong magsalita. Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita, Last na lang, sige. mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Amen. Salamat sa Panginoon. Yun, paki-ready ulit. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Ulit-ulit kay Ronel para mas matanim sa atin. Verse 12. Sumampalataya ang gobernador nang makitang nangyari at tumanga ito sa mga katuruan tungkol sa Panginoon. 13. Mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Humiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. 14. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. 15. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong ituturo sa mga tao, maaari kayong magsalita. Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Okay. Amen. Dito nakikita natin mula doon sa tagumpay ng misyon. Yung unang lugar na pinuntahan nila. At sila ay nagpatuloy. So, ilang lugar na kagad yung binanggit. Ano yung lugar? Paphos. Sumunod, Perga sa Pamphylia. Perga sa Pamphylia, ibig sabihin, isang lugar lang yon, no? Yung Perga, mas malaki yon dahil nasasakop niya ang Pamphylia. Sumunod, Antioquia sa Pisidia. so, yung mga lugar na pinunta nila, Antioquia sa Pisidia. Pisidia. Tapos, anong kasunod doon? May mga lugar pa? Okay. Ito ngayon tayo. Marami silang napuntahang lugar. Ito ang gusto kong itanong. Kailan ba natatapos ang misyon? Kasi alam naman natin, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 4th. No? Usually 3rd hanggang 4th missionary journey si Pablo. Hanggang kailan ba natatapos ang pagmimisyon? Ang buhay ng missionary pwedeng matapos. Amen? Ang buhay ng mga nagmimisyon pwedeng matapos. Pero ang misyon hindi basta-basta matatapos unless na dumating ang Panginoon. Naaalala ko nung panahon ng aming mga magulang at ng Pastor Masaredo, yung daddy ni Pastor Joseph, nag-focus siya sa misyon. At merong bus noon, na bata pa kami, bus na siya. Ang tawag doon ay Juana. Kasi may bus sa sentro, 3 pangalan. Yung Rosa, which is the latest, tapos yung sumunod doon, yung tinatawag niya, yung kay Boyat, hindi, yung isa pa, yung puti, si Petra. Tapos, yung pinaka-first na bus, yung oldies, si Juana. Yun yung mas malayo ang narating. Halos naikot niya eh. Ilang beses bumabalik ng Leyte, Tacloban, at yung bus na yon parang naging bahay yun. Binago yung, yung mga upuan. Puro gilid. Puro gilid. Tapos naglagay ng lamesa sa gitna. Tapos yung lamesang yon ay nado na rin yung lutuan. Pag binuksan yon may kalan. At kalimitan sa ginagawa ng mga unang misyonero na mga magulang namin noon, ang binabaon lang nila bigas. Bigas. Wala silang baong ulam. Ang baon nila pana, lambat. Kasi habang sila ay naglalayag at dumadaan sa bawat church, sa bawat lugar, pagdating ng tanghali at may nakitang dagat ang Pastor Masaredo, yung daddy ni Pastor Joseph, yung tiyuhin ko, ang sasabihin ng tatay ko, tabi tayo dyan. Eh di hahanap ngayon ng pwesto. Sasabihin doon sa mga kasamang babae, alam mo, sa mission, yung mga kasamang babae, ang trabaho nila, magluto. Yan. Hindi magtago.
magluto. Kasi isa sa mga issue yan eh, magluto. Then, habang sila'y nagluluto, ang gagawin naman ng mga lalaki, mag-uutos uli ang pastor. Oh, bihis na kayo, lulusong na tayo. Ibig sabihin, dahil huminto sa tabing dagat, pinaka-stopover, hinto sa tabing dagat, manguhuli na ng isda yun. Dardara na mga pana. Kaya may minana akong pana sa tatay ko, nasa Quezon. Bago pa lang siya mag-retire, sabi niya, oh, sa'yo na yan, ginawa ko yan. Kala ko nga, mamamana ako eh. At guro mga 1 oras silang sumisisid sa dagat, tama-tama, pagluto na yung kanin, bago maluto yung sinaing, na, darating na sila aahon. Ang daming dalang isda. Kaya dito na lang sa Baguio ko naranasan bumili ng isda. Nung panahon nung kami mga bata-bata pa, hindi kami bumibili ng isda kasi nanguhuli sila ng isda. Sanay kami na binibigyan ng isda kasi nag-focus sila sa pagbimisyon at yung panguhuli ng isda, yun ang nag-survive sa kanila. Amen? Natapos ang buhay ng mga missionary. Pero ang gawain ng Panginoon hindi pa natatapos. Amen? Kaya, kailan ba matatapos ang pagmimisyon? Hanggat hindi dumadating ang Panginoon, hindi matatapos ang misyon. Marahil pwedeng matapos ang mga supporters. Yun na. Pwedeng matapos ang mga sumusuporta, pero ang misyon hindi matatapos. Hanggat may nagbibigay ng buhay sa Panginoon, tuloy ang misyon. Amen? Kaya sa ganitong pagkakataon, yung bus ay inayos nila talagang i-design for a mission. Kaya bawat misyon na napupuntahan, maraming iglesia ang ipinanganganak. Tapos yun yung pinag-aaral natin. Bawat pagbimisyon na pinupuntahan, may natatayong church. May natatayong mga bahay-sambahan. Bakit? Yun ang purpose ng mission. Para messenger of the good news. Kasi yung good news na yun ang kailangan makarating doon sa mga unbeliever. Para makita nila si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Para makita nila yung dugo ni Kristo ang siyang magiging magandang handog para tayo ipatawarin ng Diyos. Para makita nila na tayo tinubos ni Kristo. At sa tulong ng banal na Espiritu ay maipapahayag yan ng mga messenger of the Holy Spirit. Amen? Kaya, hanggang kailan matatapos ang misyon? Hindi matatapos ang misyon hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. Ang buhay ng mga missionary, matatapos. Pero hanggat merong laan na magpagamit sa Panginoon, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Ay paano kung hindi laan? Maghahanap ang Diyos ng laan. Maghahanap ang Diyos na magbibigay ng buhay. Kaya nga, natatapos man ang buhay ng mga missionary. Nakikita nyo mang humihina yung kanilang katawan, pero hindi pa rin dumarating ang Panginoon. Ibig sabihin, napakalawak na pagkakataon na ibinigay niya sa tao para ito'y makarating ang mabuting balita. Kaya sabi ko nga minsan, pag talagang nakikita ko yung sarili ko, na para bang, alam nyo ba, napakahirap mag-mission pag hindi mo natutunang umasa sa Panginoon. Kasi ang totoong misyon, ang Diyos ang pinanser. Napansin ko sa mga magulang namin noon, na sila'y patuloy na humahayo, kahit sakto lang, pangkrudo lang. Pangkrudo lang, aalis na sila. Pero kalimitan na wala silang dala, ulam. Tayo, hindi tayo umaalis na walang adobong manok. Kailangan tinuyo para hindi mapanis. May kanin pa. Yung mga missionary noon, kasi kami mga second generation na kami. Nakita ko kung paano lumago ang iglesia. Dahil sila'y nagpatuloy na nagtiwala sa Panginoon. Dahil sa patnubay ng banal na Espiritu, kumikilos, kumisan talaga, pag ikaw ay nasa misyon na, ang Diyos na rin na mag-provide ang pangangailangan mo.
Pero may pagkakataon na minsan lumalakad ka na walang laman ng bulsa. Nakikita namin yun sa mga magulang namin. Nakikita ko yun kay pastor. Lumalakad siya. Ang ugali pa naman nun. Pag sinabi niyang 3:00, aalis tayo, at ikaw ay gumising ng 3:30, walang samaan ng loob, maiiwanan ka. Pag sumakay na yun, kaya bago siya sumakay ka na. Dahil siya ang huling sasakay. Dahil pag sumakay yun at sinabi niya, go, tara na. Minsan yung iba, tulog pa. Nasa expressway na pala, yung iba, nakakumot pa. Kaya kahit anong tawag nila, wala. Kaya kailangan, yung iba minsan, hindi na natutulog. Iniintindi lang na magising si pastor. Bakit? Ang gusto nyon, nasa malayo na, tinatakbo. Tapos hihinto yung sa tabi. O, kape muna tayo dyan. Pagkatapos magkape, takbo uli. Mahabang oras sa takbuhan uli. Pero nakita ko, patuloy na lumago ang iglesia dahil sa pagmimisyon. Amen? Natapos ang buhay ng mga misyonary. Pero malaking bagay din na may ginamit ang Panginoon ng mga supporter. Kaya doon sa mga supporter, touch lang natin ng konti. Doon sa mga supporter, yung bunga ng mga iglesia na pinuntahan ng mga misyonero, kabahagi sila doon. Yun ang ministry nila. Hanggat merong nagpapatuloy na nagpapagamit sa Panginoon na sumuporta, magpapatuloy ang mga misyonero sa kanilang paghayo. Sana kung malapit, hindi. Malalayong lugar. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, kung ang katawan ko man minsan ay talagang humihina na, hindi pa tapos ang mission ko. Minsan nakahiga ako, hindi pala minsan, lagi ako nakahiga. At napapansin kong humihina na yung katawan ko. Hindi pa pala tapos ang mission ko. Kailan matatapos ang mission ko? Pag sarado na ang bibig ko. Di ba? Pag idinikit na yan ng mighty band, sarado na ang mission ko. Tapos na. Pero hanggat bumubukas ang bibig ko, tuloy ang mission ko. Bakit? Messenger of good news. Kaya nga sabi ko nga, hindi pa tapos. Pinagsasalita pa ako ng Panginoon. Kaya, sa buhay nating ito, hanggat nagpapatuloy ang pagmimisyon, nagpapatuloy ang ipanganganak na iglesia. At sa pagdating ng Panginoon, matatapos ang misyon. Amen? Amen. Kailan matatapos ang misyon? Pagdating ng Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu nasa sa atin upang punuin tayo para pag tayo man ay nagpatuloy na humayo sa malalayong lugar, marami kasi tayo makakasalubong na bad spirit eh. At ipakikita ng Panginoon yung kapangyarihan ng kadiliman, ay hindi makapananaig sa kapangyarihan ng puspos sa Espiritu Santo. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na yung banal na Espiritu ay lagi nating talagang lalapitan. Manahan siya sa atin. Bakit? Ang kalaban natin, sabi nga ng Pastor Joseph, hindi sa laman at dugo. Hindi natin nakikita. Pero pwede nating maramdaman. Di ba? Minsan si Jess, nakakita lang tumataas ang balahibo. Pwede nating maramdaman. Hindi natin nakikita. Bakit? Spirit world yan eh. Spirit world yan. Kaya kailangan, ang banal na espiritu na hindi natin nakikita, manahan sa atin. Bakit? Hindi sila makakapanaig sa atin. Hindi man sila natin nakikita, pero nadidiscern natin sila. Kaya sa buhay nating ito, napakahalaga. Sa bawat ipapagawa sa atin ng Panginoon, nandun yung leading ng banal na espiritu. Amen? Amen. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Lahat ng mga misyonary noon, sa napansin ko, pinagpahinga na ng Panginoon. Natapos na ang misyon nila. Natapos na ang buhay nila. Pero yung mission ng Panginoon, nananatili pa rin. Now, sino sa atin? Sino sa atin
ang laan magpagamit uli sa Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, ang matitira lang nating daladala, yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na gawain. Yung ipinagkatiwala ng Diyos na gawain sa atin, yun lang ang matitirang daladala natin. Lahat ng pinaghirapan natin dito sa lupang ito, iiwan natin. Wala tayong madadala. Ang pwede lang nating madala pagdating natin sa Panginoon, kaluluwa. Kaluluwa ang isasalubong natin sa Panginoon. Ilang kaluluwa ang naligtas dahil sa iyo. Palakpakan sa langit. Habang ikaw ay pumapasok sa langit, pinapalakpakan ka. Bakit? Ayan, maraming beses na pinahiya. Yan, maraming beses na kinaladkad. Pero purihin ang Panginoon. Napakaraming naligtas. Palakpakan sa langit. Yan, nagpakasarap sa lupa. Yan, baka hindi ka tanggapin. Ayan, ang dami na ipundar na bahay. No? Napakayaman yan. Hindi nagpagamit sa Panginoon. Baka hindi ka tanggapin. Sandali. Diba? Iba ang ginagawa ng Panginoon. Iba ang misyon ng Diyos. Ang misyon ng Panginoon, iligtas ang kaluluwa. Kaya nga, ang sabi mga Israelita, kahit ang mga hintil, binigyan na rin ng pagkakataong magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at sila'y maligtas. Amen? Kaya sa oras na ito, kailangan maunawaan natin, bawat isa sa atin, may mission tayo sa buhay. Amen? Bawat isa sa atin, iba't iba man ang problema natin, iba't iba man ang pinagdadaanan natin, meron tayong mission sa buhay. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na mabuhay nang wala tayong gagawin dito sa lupa. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay manatili dito sa lupa kung wala siyang layunin. Amen? Hindi ibig sabihin marami kang negative na naranasan sa buhay, wala nang layunin sa iyo ang Panginoon. No. Ang negative o mga trials ay hinahayaan ng Diyos na maranasan natin para para lalo nating makita ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Ano sabi sa Acts chapter 1 verse 8? Pakibasa nyo nga. Gawa chapter 1 verse 8. At dito ako magtatapos. Acts chapter 1. Sige. Verse 8. Oo. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Judea at Samaria. Okay. Dalawang bansa lang yan. Pero yung hanggang sa dulo ng daigdig, until now, wala na mga apostol. Ang salita ng Diyos nakarating na sa Pilipinas. Amen? Nakarating na sa Pilipinas. Wala na ang mga apostol. At yung mga magulang namin, wala na rin. Tapos na rin yung pag-misyon. Wala na nga yung bus na humana eh. Pinakatay na rin ni Pastor Joseph. Kasi kung tatakbo ngayon si Edsa, baka hindi na rin tanggapin. Kasi yung bus na yun, nabili na maiksi, pinahaba lang ni Pastor, dinuktungan na mga isang dipa para humaba, tapos pinalapad. Baka kung tatakbo si Edsa yun, habulin ng highway patrol yun. Kasi ba't may tumatakbo ditong vintage car? Vintage bus. Now, yung bus na yun ay naging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Tayo, laan ba tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon? Now, gusto kong pakinggan nyo itong huling sasabihin ko. Subalit, pagdating ng Espiritu, gagawin ko kayo mga saksi. Pag sinabing saksi, hindi Jehovah ha. Pag sinabing saksi, martir. Kaya ang mga apostol, namatay ng hindi tulog. Nakangiti sila bagamat pinahihirapan sila. Pag sinabing martir, sinasaktan na sila, nagpe-praise the Lord pa. Ngunit subalit, pagdating ng Espiritu Santo, ibababa sa inyo ang kapangyarihan at gagawin ko kayong saksi. Ibig sabihin, pag sinabing saksi, nasa iyo ang Espiritu Santo, at kahit pinahihirapan ka, nakangiti ka. Bakit? Saksi ka nga eh. Dahil yung Espiritu Santo na nasa iyo, ay hindi kayang palungkutin sa loob mo.
Kaya si Santiago, nung pinugutan, hindi niya ikinalungkot yun. Ang kamatayan ng mga apostol ay hindi nagiging kalugihan sa kanila. Bagamat sa umpisa si Esteban, nalungkot, naghihinagpi sila, pero ang totoo, yung mismong may katawan, hindi naman nalungkot eh. Amen? Yung mga naglibing sa kanya, ang sabi, naghinagpis. Lungkot na lungkot. Eh si Esteban nung binabato, Panginoon, patawarin mo sila. Hindi na nalalaman yung kanilang ginagawa. Hindi na lungkot si Esteban. Kasi nakita niya na ang Panginoon eh. Doon ako pupunta pagkatapos nitong buhay na ito. Mga kapatid, pag natapos ang misyon natin sa buhay na ito, yung ipinapangaral nyo, mararanasan nyo na. Amen? Uulitin ko. Pag natapos ang pagmimisyon nyo, pag natapos ang misyon nating lahat, yung ipinapangaral nyo, mararanasan nyo na. Alam nyo ba, kung minsan marahil nagdaramdam kayo, kung bakit minsan, para ba akala nyo nagpapaalam na ako? Hindi. Kung ako man ay nagsasabi ng ganon, inihahanda ko kayo. Bakit? Kasi, darating yung pagkakataon, mararanasan ko rin yung ipinapangaral ko. Amen? Kasi hindi pwedeng, hindi natin maranasan. Yan ang pinapangaral natin eh. Pag natapos na yung mission natin dito, ang susunod doon, mararanasan mo ngayon yung ipinangako ng Diyos para sa iyo. Para sa iyo. Para sa ating lahat. Kaya wag natin sayangin ang panahon. Wag natin sayangin ang ating oras. Matatapos ang buhay ng mga misyonero. Pero ang misyon ng Panginoon, ang layunin ng Diyos, hindi matatapos malibang siya'y dumating. Huwag natin sayangin ang panahon. Malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya kung tayo may nakakaranas ng kapaguran, isa lang ang sagot. Magpaaliw lang tayo sa banal na Espiritu. At tayo makakapagpatuloy. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako niyo, aking panghahawakan. Natatapos ang buhay ng mga misyonaryo. Pero ang gawain ng Panginoon, hindi pa matatapos. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Hinahamon ko kayo kahit sa mga kasama namin dito, wag niyong sayangin ang panahon niyo. Pangako niyo'y matatapos lahat ng misyon pagdating ng Panginoon. Magpagamit na tayo sa Panginoon. Sandigan. Nasa mga huling araw na tayo. Nagtatrabaho tayo. Huwag natin tapusin sa trabaho, sa negosyo ang ating buhay. Tapusin natin ito sa pagdadala ng mabuting balita. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Isa pa, pangako niyo. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y sapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking, minsan ba, pangako niyo'y aking panghahawakan. Come on! Pangako, matatapos ang buhay natin dito. Pero hanggat merong laan na magpagamit sa Panginoon, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Sandigan, pangako niyo'y tapat,
magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako nyo'y aking sige, pangako nyo'y aking panghahawakan. Panginoon, ang mga kapwa ko manggagawa, saan mang silang lugar, mga kasama ko dito, o sa ibang lugar man, ang aming Pastor Joseph na itinayo mo para sa amin. Dalangin ko, tuktukin mo ba ang buhay niya? Palakasin mo siya, Panginoon. Dalhin mo siya sa mga lugar na nangangailangan sa kanya, Panginoon. At ang mga kapwa ko, Pastor, na nanghihina, palakasin mo sila, Panginoon. Mga kapwa ko, Pastor, na gustong tumalikod, bigyan mo sila ng lakas ng misyon ay malapit ang matapos, sapagkat kayo'y malapit ng dumating. Pangako nyo, oh, hallelujah. Mga bawat manggagawa, tulungan mo sila, i-inspire mo sila, ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, ang tanging layunin nyo, Panginoon, bawat isa sa amin, mga merong journey, Panginoon. Hallelujah. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako nyo'y aking pangako. Kaya minsan pa, pangako niya aking panghawakan. Gawin natin panalangin ito. Hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi pa tapos ang layunin niya sa atin. Oo, nangihina ka, pero bumangon ka, magpatuloy ka. Dapat bumangon ka, magpatuloy ka. Hindi pa tapos ang misyon. Takbo! Bangon! Takbo! Bangon! Magpatuloy ka tungo sa hangganan. Wakas kay pangako nyo. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Bangon! Takbo! Magpatuloy! Sandi. Press on toward the goal. Ako nyo'y tapat. Magpakailanman ako ay iiwan. Nilalait tayo, minamaliit tayo, okay lang yan. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo. Wakan. Sige. Habang tumutugtog si Endel, break tayo sa Panginoon. May ilang minuto pa. Mababa ang tingin nila sa atin. Ordinaryong tao tayo. Hindi tayo nakapag-aral. Hindi tayo magaling. Okay lang yan. Ang mahalaga, magaling tayo sa Panginoon. Ang mahalaga, kasama natin ang Banal na Espiritu. Ang mahalaga, matapos natin yung ating layunin. Yung layunin ng Diyos. Yung mission natin. Mapagpatuloy natin yun. Di bali minamaliit tayo. Ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. Di bali dinadiscriminate tayo. Mababa ang uri tayo. Ang mahalaga, pagdating natin sa langit, special tayo. Minsan sinasabi ko sa pamilya ko, wala akong maiiwang lupa't bahay sa inyo. Pero isang bagay lang ang tiyak. Pagdating natin sa langit, isa tayo sa merong pinakamagandang bahay. Wala tayong bahay dito, okay lang. Pero pagdating natin sa langit, isa tayo sa merong pinakamagandang bahay na inilaan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Wala kang bahay dito dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi ang bahay dito sa lupa ang inilaan sa iyo ng Diyos. Doon sa lupang pangako, na doon ang pag-aari mo. Ako ay di iwan o pababayaan man, pangako nyo'y sikayarabasiyarab. Mag-iwisa pa po, last time, pangako nyo. Pangako nyo, yarabasakiyarababababa.
Shikoyo robo sokanya rasya. Siyara baba kaya. Oyi koyo. Siyara baba. Matatapos ang buhay ng misyonary. Pero ang gawain ng Panginoon magpapatuloy. At bawat gawain na nagpapatuloy at bawat pagmimisyon na tuloy-tuloy, maraming ipapanganak ng mga iglesia. Doon sa mga patuloy na sumusuporta sa pagmimisyon, Lord, aliwin mo sila, pagpalain mo sila, i-bless mo sila, Panginoon. Yung mga katuwang na mga misyonero, yung mga financial missionary, i-bless mo sila, Panginoon. I-bless mo sila in the mighty name of Jesus. I-bless mo sila, mga katuwang, Panginoon. Mga katuwang sa gawain at layunin nyo. In the mighty name of Jesus, i-bless mo sila. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Pababayaan man, pangako nyo'y aking Tinatawagan ko si Star Cathy rito sa unahan para patuloy tayong pangmakasal sa panalangin. Hallelujah. Tayo po lumapit minsan pa sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi kami nagkamali, Panginoon. Kayo ang aming pinaglingkuran, Panginoon, at pinaglilingkuran pa. Salamat sa inyo, Panginoon, sa kalakasan. Lord, na binigay niyo sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa anointing ninyo. Salamat, O God, sa knowledge and wisdom. Salamat sa mga personal revelation niyo sa amin ngayong umaga. Maraming salamat sa inyo, O God. Napakabuti niyo sa amin. Purihin kayo, O Diyos. Purihin po kayo. Lord, dalangin ko, patuloy po kayong magbigay ng pahayag sa bawat isa ng misyon o layunin niyo kung bakit kami humihinga pa, Panginoon. Huwag kaming magmalaki na kami bata, kami malakas, kami ay may hanap buhay, kami ay mga kinikita, meron kaming masayang pamilya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa inyo po laging umasa. At kung ano pa man ang nais niyong ipagawa sa amin, ay lagi po kaming mag-intay, lagi po kaming magtanong, O Panginoon. At yung mga alam na naming pinagagawa ninyo, tulungan niyo po kami na ipagpatuloy ito at gawin ang aming pinakamubuti. Sa kabila ng hirap, sa kabila, Panginoon, ng kawalan, sa kabila ng mga pamumula ng tao, pangmamaliit ng mga tao sa amin. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo. Tunay po kayong mabuti. Tunay po kayong tapat. Sa mga nahihirapan sa oras na ito, Panginoon, salamat sa strengthening niyo, Panginoon, ginagawa. Salamat sa inyo, hindi po kayo nang iiwan. Pagkatapos ng amen ngayong umaga, hindi ka po mawawala sa amin. Lagi ka po namin kasama, Panginoon. At kayo ang patuloy na gagawa, Panginoon, at magpapatotoo sa aming buhay. Lord, na kayo'y makapangyarihan, na kayo, Panginoon, ay gumagawa ng himala, nagdudugtong sa kawalan. Salamat sa inyo, O Diyos, salamat sa inyo. Purihin kayo, Ama, pagpalain niyo ang bawat isa na makakarinig, Panginoon, ng mensaheng ito, Lord. At sino man, Panginoon, yung tinatawag niyo pa, Panginoon, sa inyong gawain, O Diyos. Saan man siya naroroon, Lord God, kayo, Panginoon, kagaya ng mga nauna pa, ay mangungusap at magsasalita. At hindi siya magkakamali na narinig ka, Panginoon. Salamat sa inyo. Patuloy namin na dinadalangin sa inyo ang aming Pastor Jim, Panginoon. Salamat sa kalakasang pisikal at spiritual na patuloy nyo ibibigay sa Kanya. Lord, ang dugo mo ay ibalot sa Kanya, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, Panginoon, para siya panghinait, spiritually, physically, anumang karamdaman, in the name of Jesus, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord God, salamat sa inyo. Salamat sa cause ng kanyang panghihina ng katawan ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Salamat sa inyo, O God. Salamat sa inyo. Lord, at anuman ang kanyang kalagayan,
Alam niya mga mangungusap ka sa Kanya. Alam niya, Panginoon, na may layunin ka pa sa Kanyang buhay. Kaya dalangin kong patuloy na gabay mo sa Kanya. Lord, purihin kayo, Ama. Salamat, O God. Salamat sa inyo. At ang inyong gawain sa anumang lugar, Panginoon, sa maghapong ito, dalangin namin kayong patuloy na sumama at gumawa. Ang iyong mga manggagawa, Panginoon, at misyonero ay inyo pong palalakasin at patuloy kayong magpapahayag sa kanila. Lord, yun naman, discouragement ay hindi mananaig sa kanila, Panginoon. Kayo pa rin, Panginoon, ang kanilang kalakasan. Salamat sa inyo ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Diyan na po natatapos ang ating devotion from DFC Tuding po at ni Pastor Jim Langa. Magandang umaga po sa inyo lahat.